Tuloy po ba yung April 1, 2, 3? Si Kimbo papatawag sa SC para magpaliwanag. Parang in-adjust po, hindi po yata kasama yung September 1. September 2 po yata. Hindi ko po hindi ko po ma-recall. Nag-announce po yung Supreme Court eh. Lahat ng lugar may rally kami Davao del Sur. Boss Badsan, nagpa-stem cell nga si Enrile kaya buhay pa. Kung di madaya, landslide ang Lakitin. Meron ba dito sa Laguna? Nagkita na Maharlika at BP Inday. Vote Duterte, Team Senators. 101 na si Enrile sa February 14. May magkakaalaman nito sa 28 Boss Buds. May chance kaya mag-rally ang INC sa 28. Depende sa kanila kung sasama sila. May announcement na rally o wala, tuloy po yung mga marcha. Boss Bad, si Enrile, yung kaso ng anak niya na gumurgol kay Alpin. Naku, luma-luma. Nakalimutan na niya si Jack Enrile gumurgol. Mahirap pong balita yan kasi yan po ay chismis noon. Chismis pa rin hanggang ngayon. Wala naman po napatunayan. Kaya mahirap po tayong sumausaw pa dyan. Marami na pong balita tayo na alam nating totoo, doon lang po tayo nagre-react. Ganun po yung channel na to, no? Ipaubaya na po natin sa mga ibang vlogger. Hindi po tayo nagpapatiunahan. Sabi nyo nga po, boss, ang pangunahing trabaho ni BP ay halili sa presidente. Kailangan na bang humalili? Baka gusto na ni Castro. Castro, may tanong dito. Pangunahing trabaho ay tagahalili. Hahalihin na ba? Boss Bats, ano po comment nyo sa mensahe ni BP Sara na wala ng pag-asang makauwi si PRRD? Wala naman po sinabing walang pag-asang makauwi. Ang sinasabi niya, kaya nga po sila bumubuo ng team. Wala po siyang tinitignan ko po isa-isa yung mga sinasabi ni BP Sara. Wala naman po sinabi na walang pag-asang makauwi. Wala po sinasabing ganun. Ang sagot niya nga sa isang nagtanong, itanong nyo na lang po yan sa abogado, kay Kaufman. Kasi may nagtatanong, gaano po yung tsansa ni Pangulong Duterte na makabalik? Pinaubaya niya yung pagsagot kay Kaufman. Wala po siyang sinabi na walang pag-asa. Ang sinasabi niya, baka yung interpretasyon niya sa sinabi niya na, ano yung sinabi ko kanina? May sinabi ko kanina yung hindi na maibabalik yun. Yung ibig sabihin niya na hindi maibabalik, kahit na pag-usapan nyo ng pag-usapan sa Senado, kung illegal ba o legal ba, hindi na mababalik yun. Hindi po ibig sabihin nun na hindi na mababalik si Tatay Digong. Hindi na mababalik yun. Tapos na nakakulong na Ayun po yung ibig sabihin nun. Hindi po yung walang pag-asa makabalik. Bakit pa sila hindi na maibabalik? Hindi po si Tatay Digong, yung pong pangyayari. Yan. Yes, sabi ni Kaufman, mapalaya si PRD in the time. Sir Bad, si Maris Umali ang nagtanong, okay lang daw ba sa kay BP kung di makauwi si Duterte, kaya nagsigawan ang mga tao sa paligid, sabay nagsorry si Maris. Alam mo si Maris Umali, eto nakita yung tunay na ugali. Hindi ko sasabing masama o mabuti, pero nakita yung tunay na ugali mo, Maris, at sa pangangatwiran, no? Yung pinangatwiranan niya Ayaw ko lang gawing sa personal topic, pero dahil ganito po yun Yung kinakatwiran nila, sinabi raw po, may nag-post nung boses niya
Nagkukwentuhan sila ng, di ko alam kung sino yung kakwentuhan niya na sinasabi, oh, yung matanda niya, yung sinasabi na matanda, kinakatwiran niya na hindi niya raw sinabi yung matanda. Pero ang context po kasi nun ganito, palagay niyo ng mata yung sinabi niya, na miskot lang daw siya. Pero yung ugali mo na nalantad eh. Si Medaldea, medical emergency. Nakatingin daw sa kanya yung mata. O, wag nang matanda. Nakita niya raw yung mata, nakadilat daw yung mata. Nung nakita siya, pumikit. Inuuna mo pa yung sarili mo, may medical emergency yung tao. Yun yung point doon, Maris. Tapos, alam niyo yung mga ugali nila, hindi ko sinabing matanda, hindi ko sinabi. Yun na nga. Ano yung sinabi mo? Medaldea. Ano yung sinabi mo kay Medaldea habang may medical emergency? Di ba? Ikaw ang importante kaysa yun. Yun po yun. Kaya makikita niyo yung ugali ng tao. Yung meron din, di ba? Yung si Willie Rebellion eh. Yung hindi ayaw, nagpapapicture siya sa mga mukhang disente. Pero sa mukhang, yun yung pagkakaiba nila eh. Hindi mo pwedeng sabay tawa. O, di ba? Ugali. Mapanlait. Bias naman talaga yung mga yan. Ako po tao ha, magtatapat ako sa inyo. Kahit po sino, vlogger man, lahat ng tao may bias. Kayo may bias. Pro Duterte kayo. Karamihan. Meron dyan, siguro mga 5 tao rito na nakikinig na anti-Duterte. Oh, yun po bias natin. Huwag niyo sabihin yung mga taga-media, walang bias yan. Utot nyo. Media lang kayo, wala kayong bias. Kalukuhan. Lahat ng tao may bias. Ang pagkakaiba lang kay Badong, ako lang ang umaamin. May kinikilingan at may pinapanigan. Lahat ng tao may bias. Si Badong lang ang umaamin. Yan ang katotohanan. Diyos ko naman, bakit ko naman sasabihin yung deklarasyon mo na yan? Tiyang kabuto. Pag sinabi ko yan, ikukot na ako niyan. O si Badong, sinabi niya. Meron din video yung kay Aimee na gustong magpa-picture sa kanya, umiwas ng dumikit sa kanya. huli na nga sa live yung sinabi ni Maris, todo tanggi pa, pinagtatawanan pa nila si Sir ES. Ang concern dapat natin, hindi yung makakuha kayo ng interview. Ang concern nyo, yun yung problema nila eh. Dati mga siga yan, nung pinalaga na ng mga vlogger, wala na sila eh. Marunong na rin mangilala eh. Yung mga una-una yan, tinatabi-tabi lang yung mga vlogger. Kita niyo yung problema kasi sa kanila, yung mga vlogger kasi kaya namin mag-adjust. Merong bigla ang mga press con, nakatayo lang o nakaupo lang. Kaya namin, cellphone lang dala namin eh. Kaya namin, sila, may mga malalaking camera na, hawi. Kinakailangan hawiin. Yun ang hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya mag-adjust sa katotohanan. Hindi lang ako nahahawi pa ng mga yan eh. Pag ako nakaharang doon at nauna ako, putabit ako papahawi sa inyo. Bakit? Dapat nauna ka. Yung hawiin kami. Kumuha kayo ng angulo na pwede kayong makakuha. Mga sutil yung mga taga-press na yan. Kala mo pinagbibigyan mo na dahil kasi, di ba? Ganun talaga eh. Pakisamahan eh. Pero iba yung tingin nila sa amin.
Kala mo naman, kung alam nyo lang kung magkano sinusweldo ng mga hinahawi-hawi ninyo. hindi ako kasama. Boss Buds, nagtataka ako kay Castro, puro birada na walang numero clear. Sana ang pangalan, pero ang labo ng pinagsabi, pangalan lang ang clear. Alam niyo, sa totoo po, kaya po siya hinire. Hindi epektibo si Gadon eh. Si Gadon kasi out of touch na siya sa katotohanan. Si Gadon kasi yung atake niya, malayo na sa katotohanan eh. Atake niya, may naghihirap ba eh, nasa SM? Sino atake na? Sino maniniwala sa iyo na yung mga nasa SM ay mayayaman? Sino yung maniniwala sa iyo na pag nakakapag-Jollibee ka, mayaman ka na? Out of touch na si Gadon, hindi niya na alam, sa sobrang yaman niya siguro, o sobrang tagal niya na hindi niya na alam yung yung kalakaran. Unlike si anong pangalan nito? Si Claire. Vlogger si Claire eh. Alam niyo, pag vlogger ka, medyo naka-angkla ka pa sa katotohanan dahil araw-araw kami nagbablog, araw-araw namin nakikita yung mga pinagsasabi nyo. Out of touch din naman si Auntie Claire. Ang ibig ko po sabihin, attack dog si Gadon, attack dog yan si Auntie Claire. Pero kung pag umatake si Gadon, yung ibig ko po sabihin ng out of touch, pag umatake si Gadon, pwede mo na siyang ignore. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Wala siyang epekto sa pag-atake niya dahil yung kanyang pag-atake ay malayo sa katotohanan. Samantalang ito, ibig ko sabihin ng si Auntie Claire kahit papano ay nakakabit pa rin sa katotohanan kasi umaatake siya sa mga nagaganap. Halimbawa, yung mga latest atake niya. O si Bato, di ba? Atake niya si Bato na, bakit ka magtatago? Bakit hindi mo harapin? Yun po yung point ko. No? Yung diferensya ni Gadon. Pag si Gadon kasi umatake, hindi ka masasaktan kasi hindi naman naunawaan na si Gadon ng mga nakakarami. Correct. Yun ang pinakamagandang halimbawa. May sariling mundo siya. Na pwedeng, wala naman nakakaintindi sa iyo. Hindi ka na namin babanatan. Samantalang si Auntie Claire, ang banat niya mismo kay BP Sara, bakit ka nariyan bakit hindi ka umuwi sa Pilipinas para magtrabaho rito? Mas importante, pinipili mo yung tatay mo kaysa sa bayan? Oo. Ako nasasagot sa iyo, oo. Kasi kayo dapat ang nangangalaga sa citizen. Kayo dapat ang nangangalaga sa mamamayan. Hindi nyo po ginawa. Kaya si BP Sara na ang gumawa. PDP lineup, ipanalo natin. Masama ugali ni Maria. Ayon kay Jennifer Ichikawa. Bait-baita. Alam niyo talaga, ito marami po, hindi ko naman sinasabing lahat, pero marami po sa mga nagbabait-baitan, mga nagbabanggit ng mga Bible verses. Marami po dyan, yung mga bait-baitan lang. Yan po pagkakaiba ni Kibuloy sa kanila. Kasi karamihan po ng mga religious, alam niyo yung mga religious, panay Diyos, nakakalimutan na yung pagiging makatao. Unlike kay Pastor Kibuloy, kahit maka-Diyos siya, nangangaral siya ng salita ng Diyos, nakalubog pa rin siya sa mga tao. Katropa niya si Duterte. Sa ayaw mo sa gusto, pagkatropa mo si Duterte, talagang, di ba?
malakas maka-impluwensya yung mga Duterte. Siga dun kasi may saltik na wala epek. Yun, correct. Mas mabisa sa attack si Claire Castro kasi pag naririnig ko yan, gusto kong batuhin yung TV sa buwisit. Kasi yung mga sinasabi ni Auntie Claire, balita ngayon. Di ba? Balita ngayon eh. Kaya lang may iba siyang twist. Ang twist niya talagang putya out of this world eh. Pero at least balita ngayon. Pero mo sabihan mo si BP Sara na ba't hindi bumalik yan at gampanan yung pagiging vice president. Inuuna niya pa yung ano. Sige na. Dapat sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands, parate sigawan niyan si Maris Umali na lumayas dyan, bias kung magbalita. O, katulad po ng sinasabi ko, lahat naman po bias eh. Ako rin bias eh. Ayaw lang nilang umamin. Yun yung problema nila. Umamin kasi kayo. Kristiyano sa nguso ang tawag doon.